Mapayapang natapos ang kilos protesta kontra korupsyon sa isinagawang baha sa Luneta 2.0 dito sa Maynila ngayong linggo. Ganap na 2:00 ng hapon nang matapos ang rally na inorganisa ng Kilusang Bayan kontra Kurakot na binubuo ng iba't ibang grupo. Ang dapat sana'y patungong Mendiola natapos sa CM Recto Avenue dahil sa mga barikadang inilagay ng mga kapulisan. Ayon sa 11 AM crowd estimate ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, tinatayang nasa 3,000 ang dumalo sa pagtitipon sa Luneta Park. Matatandaang hindi agad pinayagan ng National Parks Committee na magtayo ng entablado ang mga rallyista. Pero paglilinaw ni Bagong Alyansang Makabayan Chairperson Teddy Casino, kalsada lamang ang gagamitin nila at hindi ito saklaw ng komite. The National Parks Committee has no jurisdiction sa Rojas Boulevard. Malinaw yon nung nag-usap kami ng City Hall, ng FMDA, na sila ang may jurisdiction dyan. So, unnecessary, kasi hindi naman kami gagamit ng Quirino Grandstand, hindi naman kami gagamit ng Rizal Monument. Doon kami sa kalsada. At kung ano yung nangyari noong September 21, yun din naman dapat nangyari ngayon. Samantala, pagdating ng mga rallyista sa CM Recto Avenue, namataan si DILG Secretary John Vic Remulla sa hanay ng mga kapulisan. Sa harapan nila ay winasak ang effigy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Sara Duterte. Ayon kay Bayan Secretary General Mong Palatino, ang pagsira ng naturang effigy ay simbolo ng korupsyon at galit ng mga Pilipino. Yan po ay dalawang ulo na halimaw na burokrata kapitalismo. Si Sara Duterte at Marcos, no, mga salot sa lipunan. So two-headed monster na kumakatawan sa salot na dapat na pumapatay araw-araw sa taong bayan. Winasak natin to symbolize yung ating galit. Inawit naman ng mga rallyista ang Kantang Bayan Ko bilang pagtatapos ng kilos protesta. Walang alipin at may kalayaan. Ang bayan isip, Diyos ng pagkaya. Libot ang may layang lumipas. Ayon kay Palatino, hindi rito nagtatapos ang kanilang protesta kontra korupsyon dahil aniya, wala pang kinakasuhang malalaking tao at duda raw sila kung makakasuhan ang ilan sa mga ito sa susunod na buwan. Samantala, wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa gitna ng rally. Ito si Mary Antalan mula sa DZRH Digital. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.